naturang sasakyan. Pero paano pa sila nakakapagpalit ng pyesa sa sasakyang modelo 1940s pa? Binibili namin mga junk ganon or kung minsan lumalakad pero maraming dapat trabaho yan pa. Mga sira na umanda pero yung body medyo may sira. Makina kailangan ng overhaul ganon. So malaking trabaho pa ang kailangan. Hindi rin ganong kadali ang mag-maintain ng mga jeep na labi ng digmaan. Sa maintenance naman, dapat mekaniko ka na rin eh. Kasi matagal na yan, tsaka dumaan ng gera, gano'n. So, parang pagod na yung sasakyan eh. Every now and then, nasisira. Pinakamadaling nasira dyan, yung starter. Palaging naiipit, gano'n. Mga brakes, sumisibat yung preno. Kasi luma na yung mga brake drums, gano'n. So, yung mga typical problems ng mga jeeps. Pero naman, pwede namang i-repair kagad. Pinipilit namang ibalik pa sa dating itsura ni Jed Dizon, anak din ni Mang Daniel, ang lumang 1942 command car na siyang sasakyan ng mga general noong panahon ng gyera. At paano nila nalalaman ang mga dating itsura ng naturang sasakyan? Meron kami mga technical manuals na ginagawa namin mga basis. Tsaka yung mga photographs na galing sa mga documentary films. Yun lang. Tapos in-scale namin para makakuha yung mga eksaktong measurements. Tapos yun i-apply namin. Ang iba pa sa mga inayos ng grupo ng MBPA na mga sasakyang panggera ay ang Willys M38 at 38A1. 1943 Willys MB Special Air Service Jeep na may kasamang 1952 Willys M100 trailer. 1944 Willys MB European Wire Cutter na mapapansing walang ipinagbago sa mga dating itsura nito. Pinapractice din nila ang kanilang mga sasakyan nang sa ganon ay makita nila kung uobra pa itong tumagal sa takbuhan pati na ang pag-akyat sa mga matatarik. Bagamat para lamang sa restorasyon ng mga sasakyang pangkera ang layunin ng MBPA, ginagawa na rin nila itong hobby o libangan at souvenir mula sa nangyaring digmaan. Strictly for hobby lang naman talaga ito eh. Yan lang ang parang natural high eh. Diyan kami nasisiyan. Basta nakikita lang namin yung mga jeeps, kahit junk lang. Basta masabi lang na may military vehicle, parang sapat na sa'yo. Parang reward na rin yung magkapiyesa ka lang, gano'n. So what more kung mabuo mo pa rin. Kahit pa paano, parang proud na proud ka kasi not everybody can own a jeep like this, gano'n. Yung iba may pera nga, yung mga mayayaman, no? Pero hindi sila makakuha ng jeep na ganito, yung unless siguro yung bibili sila ng buo or yung finish na, no? At least ito, cosmetics, yeah. And at least all are restored. So nandun yung uniqueness pag in terms of kung talagang papormahan. Pero likewise, yung respect, nandun sa amin. Dahil, gagastos ka ng marami. Para saan? Restoration lang naman ng habol namin. Subalit para kay Mang Daniel na nakaranas ng digmaan, ang kabayanihan ng mga Pilipino ang nasasalamin niya sa tuwing makikita ang mga sasakyang ginamit sa gyera. Connected sa history natin, doon ko kinonekta yung hobby, saka yung history. Saka palagi ko naalala yung heroism ng mga Filipino soldiers noong World War II pag nakikita yung mga jeep. Hobby lang, pero ayon sa grupo, ang ilan sa mga sasakyang panggera na kanilang naibalik sa dati nitong itsura ay nabibili din sa halagang 150 hanggang 200,000 piso.
Yung mga restored Willys Jeep naman ay hindi na bago po sa mga Pinoy dahil ito ang tinatawag na grandfather ng mga jeep na ngayon ay locally assembled na sa ating bansa. Ang military vehicle